Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod kay Johnny ng Johnny Tortigas. Ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang wala. So sa mga newbies po, libre lang po ang mag-subscribe. At sa mga datihan na po, loyal subscriber po natin, maraming pong salamat. At sana po ay like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po tayong updated at kayo sa mga update na ginagawa natin dito sa ating channel, at para mas maintindihan ninyo at mas maunawaan ninyo na ang mga videos ko ay para sa awareness, kaalaman, yung tamang kaalaman, yung mga legalities, yung mga pinag-uusapan natin dito, at hindi para manakot. Tandaan nyo, hindi ako agent, wala biktima ako, pero meron akong mga legalities na itinuturo sa inyo para hindi kayo mapahamak at hindi naman kayo gumawa ng mga mali kagaya ng mga ginagawa ng Ola farmer na naniniwala na lahat naman ng mga Ola ay illegal. Actually, ang mga karamihan sa Ola ay mga SEC registered. Rehistrado po yan. Pero lumalabag nga lang sa mga interest rate at sa unfair debt collection practices. Yun po yung illegal na ginagawa nila. Hindi po sila illegal. Rehistrado po sila. Ibig sabihin, rehistrado pero yung collections nila o yung mga interest rates is illegal dahil wala sa batas at mapaglabag sa tinatawag ng usurpation or exorbitant yung mga interest rates. Then sa harassments, kagaya ng paglabag nila sa mga data privacy, yung pagbabanta, diba? Yun po yung mga illegal na gawain. Yun po yung hindi tama at labag sa batas po. Yun ang pinag-uusapan. Kaya ang sabi ko sa inyo, kung hindi naman kasi kayo naharas at hinihintay nyo lang na maharas kayo, hindi kayo victim. Para sa akin yung mga yan, yung mga iba dyan, naiintindihan ko yung mga victim yung talagang halos may mga walang naiintindihan sa Ola. Yung iba kasi alam na nangaharas, magtatanong pa kung magbabayad pa ba ako kapag naharas na. Yung mga ganong katanungan pang Ola farmer yan no? Pero pag-usapan natin ngayon ulit yung mga legit na mga nagpupunta na Ola. Pero yung mga pagpunta ba ng mga Ola na yan o yung mga lending companies na yan ay pag binuntahan ka sa bahay, illegal ba o illegal? Sige, sabihin ko sa inyo, legal po ang pagpunta nila kasi traditional po yan ang collection practices nila, pero may tamang proseso ng pagpunta sa inyo. Unang-una, pag legal, kayo lang po ang kailangang hanapin. Tandaan ninyo, ngayon kung hindi kayo mahanap sa bahay ninyo, may nakausap na kamag-anak ninyo, kapatid, nanay, magulang, kung sino man yun nasa bahay ninyo at yung nakausap, siguro maaari lang sabihan na ng legal na maayos at hindi yung ipagsisigawan na sa mga kapitbahay na yung si ganito ganyan, kunwari ako o si janitor may utang sa amin yan, di nagbabayad, pakisabihan mo yung tao yan dahil hindi kami kinakausap, nagtataguan kami. Bawal po yun. Yun po yung magiging illegal doon kasi debt shaming po. Kasi kung maayos naman po ang pakikipag-usap ng mga Ola, mga Ola agent, Ola collector, mga lending collector, kasi hindi naman magiging masama yun. Katulad nyo sa akin, isi-share ko po nagpunta sa bahay pero hindi po ako ipinahiya. Pinaliwanag lang po nila na ako ay may mga pending balance doon, katulad kay Iyon na ito nga almost 2 years nga yung naging utang ko. Pero hindi nila ako ipinahiya sa bahay kasi ang nakausap po nila ay ang kapatid ko. Okay lang naman po yung kausapin nila para malaman din na sila ay nagpunta sa bahay. Pero okay lang po yun. Binayaran ko po yun. Kasi po, ako po ay kung maayos naman pong kausap at wala naman pong harassments, babayaran ko. Pero kung may harassments, nakakatulad ng isang mga ulan na pinusa ko sa social media, sa Facebook, tsaka naggumawa ng GC, pinagbantaan ako, hindi ko binayaran talaga. Yun lang naman po yun kasi ako, alam ko kung paano umintindi rin ng mga collector dahil nga once na pumunta at nakapag-usap naman ng maayos. Kaya nga nung iniwanan nila ako ng papel kung saan sila makukontak, nakipag-cooperate po ako, pinakiusapan ko at nakipag-installment na lang ulit hanggang sa matapos ko ng paunti-unti. Hindi ko kasi kayang bayaran ng bigla dahil malaki nga po yun, nasa almost 9,000. Yun nga sinasabi ko sa inyo mga kadyanya, hindi porket nagbabayad ako, sasabihin yung agent ako, tinatakot ko. Hindi. Paalaala lang po yan, reminders po. Ngayon, example ko sa inyo ulit, ito mga legit na talaga na nagpuputang mga Ola at mga lending companies. Ito po, ito ko sa inyo, Ola na may home visit, ulitin ko Metro Manila and nearby Metro Manila lamang po una kasi yung iba dyan may umaabot na ng outside, yung mga nearby, yung mga medyo
kunwari mga Rizal, Laguna, Cavite, yung iba dyan napupunta na po. Ito po, ito nga si Digido. Rehistrado po sa SEC yan, pero yun nga, may illegal interest rate kasi nga loan shark. Yun napapasok yung illegalities nila. Cash Express, Cashmart, tsaka Acom. Ngayon, bakit ko inuulit ito? Para maging aware po kayo kung sakaling mapanood ninyo ang video ito, ay alam nyo na kukuutangan nyo pa ba yan o hindi. Kaya nyo bang harapin kapag nagpunta yan sa bahay ninyo? Di meron na ako reminder sa inyo na diyan ay maaari kayong puntahan, lalo kung dito kayo sa Metro Manila o malapit na karatig lugar ng Metro Manila. Naintindihan nyo po ba? Hindi po ito pananakot. Paalaala lamang po kung sakaling gusto nyong humiram. Kasi sinasabi ko sa inyo, hirap sa atin kasi pinapaalalahanan ko lang kayo, binibigyan ko nga kayo ng ideya na hanggat maaari iwasan nyo yung paghiram-hiram sa mga ulan na may mga loan sharks at saka nang haharas at saka yung iba dyan. Ito nga nagpupunta, may isip nyo, hihiraman ko pa ba? Ikaw pumunta sa bahay ito, di ba? Yung sinasabi ko, and then ito pa, yung Kasyalo, Metro Manila lamang po, pero madala nga lang. And then ito, ang lending companies talagang legit na nagpupunta kahit saan ay ang Home Credit at ang Ion Credit. Wala na nga dyan, pero ako napuntahan kasi kaya sinishare ko sa inyo na nagpupunta po yan mga yan sa mga bahay. Ngayon, may share po ako sa inyo na sa Home Credit po ito, mga experience na nagkiklaim sa page natin na maalis naman daw yung ibang kausap ng mga agent sa Home Credit. Ito pakita po sa inyo. So ayan, mayroong isang nag-share ng kanyang experience sa Home Credit. Ito, dito mga paninira, paalala lang depende po kasi sa mga collector agent na pupunta sa inyo yan. Mga Home Credit, mga Ion Credit. Ito po, nagtitigi ko nga siya dyan Sana lahat ng field officer ganito. Kudos sa Home Credit PH field officer na ilang beses nang pumunta ng bahay ng tita ko, pero di niya talaga ako maabutan. Hindi dahil nagtatago ako o tinatakbuhan sila. Sadyang halos midnight na ako nakakauwi. Never niya binanggit na about sa home credit loan ang pinunta niya doon. Personal matters daw kuno at sinabi pang kaibigan ko daw. The point is, di niya dinama yung iba sa problema ko. Sana lahat ganyan. Nakita niyo yung kaibahan ng mga ibang agent na nagpipill office, nagpipill officer or field orientation or home visitation. Yun po, yan, legal po yung ginagawa niya. At least hindi niya dinadama yung mga tao doon sa pagkakaroon ng utang. Pero syempre, pwede pa rin niya sabihin na may utang kasi nga maaring kailangan ng bayaran dahil baka matagal na. At hindi siguro siya nakikipag-coordinate doon sa home credit. Yun yung kaya ako napupuntahan kasi hindi na tayo nakikipag-coordinate at hindi na tayo nakikipag-cooperate sa home credit about sa ating balance. Ito pa, yung ibang nag-share mga ka-Johnny. Yan. Sana all, yung field collector na home credit pumunta sa akin, halos ipagsigawan, sabi ng pinsan ko, kasi nataon na wala ako. Tapos sabi pa, kakasuhan daw ako ng estapa. Hindi ko naman kagustuhan na ma-delay. Nakasampung months na nga ako pero sadyang may di naasahang ang mga problemang pinansyal. Yun, pag pinagsigawan nila, pinapahiya ka nila sa lugar ninyo, illegalities na po yun. Pasok na po yun sa debt shaming at unfair debt collection practices. Nakita niyo po yan, mga sinishare yan ng mga naka-experience sa pinuntahan sa bahay ng mga agent ng home credit. Pero hindi ito paninira. Ito pinapakita ko lang sa inyo yung pwedeng maging mangyari sa inyo kung makakaranas kayo ng magandang kolektor o namamahiyang kolektor. Yung natin sa iba. May isa pa, buti pa sa'yo, ako kinausap pa yung papa ko. Ayun, nalaman tuloy ng papa ko na utang ko. Papa ko tuloy ang stress ngayon, medyo malakas para ang boses habang nagsasalita. Di alam na rin na sa kapitbahay. Sabagay, consequences yun, hindi ko pagbabayad. Sabi ko sa papa ko, wala pa ako pambayad sa ngayon. Nagte-text naman ako sa kanila na wala pa akong pang-settle. Yun nga lang minsan nakikipag-usap na tayo pero wala nga tayong pang-settle. Kasi ang gusto na mangyari ng iba dyan, bayar ng buo. Katulad sa akin, karang kinausap ko, ako na mismo yung nakapag-coordinate talaga na bayar ako ng installment dahil nga mabigat, medyo malaki talaga. Yung iba kasi, yung sa akin nagbibigay ng due, kahit nakikiusap ka na, ayaw pumayag, babayaran naman, papasukahin ka kahit walang wala. At naman yung isa, share niya rin, encounter ko din sa HC,
Kahit masungit ako, pero tinulungan niya pa rin ako ma-waive yung penalty sa product loan ko. Siya pa nagpakumbaba. Puro tawag lang ang transaction namin. Kaso once may delayed payment ka na kasi kay HK Home Credit, hindi ka na makakaulit pa. Yun naman talaga yun. Eh, no? Siyempre may utang tayo hindi nabayaran agad-agad. Magiging bad history tayo sa bad credit history sa kanila. Maganda na magandang record natin dahil meron tayong utang hindi nabayaran. Yun nga, nasabi ko sa inyo kung legal ba o hindi. Depende nga po yan sa agent. Kung kayo po ay papahiyain, haharasin doon sa bahay ninyo. Pero yung pagpunta po nila is the traditional way po yan ng pangungulekta. Basta nasa tama. Ngayon po, kung nasa balak nila pumunta sa work ninyo, kailangan po yung oras na pagpunta nila ay hindi yung oras ng trabaho. Pwede po yung mga break time at kausapin kayo. At hindi pa rin kayo pwedeng pahiyain o ipagangalandakan sa mga tao sa paligid ninyo na kayo ay may utang sa isang lending company o sa isang online lending company. So yung mga ka-Johnny, ito po ang inyong lingkod ka-Johnny ng Johnny Tortilla at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola.